Siguro ay nakita mo na ang mga pusa, aso at ibon, pero paano naman ang isdang may transparent o malinaw na ulo, butiking may asol na dila o putakte na ginagawang parang zombie ang ibang hayop? Kaya sa video ito ay ipapakita namin sa iyo ang mga pinakakakaibang hayop sa buong mundo. Una ay pag-usapan natin ang higanting anteater. Ang giant anteater ang pinakamalaki sa mga hayop na kumakain ng insekto. Umaabot ito ng 6 hanggang 8 talampakan ng haba at tumitimbang ng 33 hanggang 50 kilo kung lalaki at 27 hanggang 47 kilo naman kung babae. Meron silang mahabang uso, dila na 2 talampakan ng haba, mahabang kuko at makapal na buntot. Matatagpuan sila sa Central at South America at naninirahan sa damuhan at gubat. Ang pagkain nila ay mga anay at langgam na hinihigop nila gamit ang malagkit nilang laway. Nabuhay na sila sa loob ng humigit kumulang 25 million years at nakakakain sila ng halos 35,000 na anay o langgam kada araw, katumbas ng 1 milyong insekto bawat buwan. At narito rin ang star-nosed mole. Ang star-nosed mole ay maliit na hayop na nakatira sa mababang lugar na basa sa North America. Tinawag itong star-nosed dahil sa kakaibang anyo ng ilong nito na parang bituin. May 22 malambot na galamay. Kahit may pangamoy ito, hindi yun ang gamit ng ilong niya. Ginagamit niya ito para damhin ang paligid at maghanap ng pagkain sa dilim. Ang ilong nito ang pinakasensitive sa lahat ng hayop na may balahibo. May mahigit 100,000 nerve fibers, 5 beses na mas marami kaysa sa tao. Isa lang ito sa 2 hayop sa buong mundo na may ganitong kakayahan. At narito rin ang hagfish. Ang hagfish ay kakaiba at napaka-interesanting hayop sa dagat. Ito ay isang uri ng isdang walang panga na makikita sa lalim na hanggang 3,000 feet sa ilalim ng dagat. Ang nakakamangha sa hagfish ay ito lamang ang hayop na may bungo pero walang gulugod, bagamat may simpleng buto sa katawan. Kaya rin itong humigop ng nutrisyon gamit ang balat nito, pero ang pinakanatatanging kakayahan ng hagfish ay ang paggawa ng malapot na uhog o slime. Ginagamit niya ito para makatakas sa ibang hayop. Nagbubuhol ito ng sarili. Kahit tawagin itong slime eel, hindi ito tunay na eel, kundi isang sinaunang uri ng isdang walang panga. Ibig sabihin, milyong taon na silang nabubuhay sa ganitong paraan. At narito rin ang bat-eared fox. Sa mga damuhan ng Eastern at Southern Africa, makikita ang bat-eared fox. Tinawag dahil sa sobrang laki ng tenga na umaabot ng hanggang 5 pulgada. Hindi lang ito pang display, gamit ng fox ang tenga para pakinggan ang pinakamaliliit na galaw ng anay at ibang insekto. May kulay itong abo o ash gray, may itim ang dulo ng mga tenga, binti at buntot. Mayroon itong 48 na ngipin, mas marami kaysa sa karamihan ng mga hayop. Isa rin itong mabilis tumakbo, mas mabilis pa sa mga leon at cheetah, umaabot ng higit 70 milya kada oras. At narito rin ang blue-tongued skink. Alam mo ba na may butiki na may asol na dila? Ang tawag dito ay blue-tongued skink at matatagpuan ito sa Australia at New Guinea. Kapag nakakaramdam ng panganib, inilalabas nito ang asol na dila bilang babala sa mga kaaway. May makapal itong kaliskis na kulay pilak na may madidilim na guhit o linya at nagkakaiba-iba rin ang kulay nito. Matibay ang katawan, malaki ang ulo, maliit at may ikling paa at may dila na lapad at may hiwa sa dulo. Malakas ang kagat nito at ginagamit ito para kumain ng mga suso at iba pang maliliit na hayop. At narito rin ang barrel-eye fish. Maganda ka nang sumisid sa malalim na mundo ng barrel-eye fish na kilala rin bilang spookfish. Ang maliit ngunit nakakamanghang isdang dagat nito ay may kupol na transparent ang ulo na may nagliliwanag na berdeng mga mata. Makikita ito sa mga tropical at katamtamang lamig ng karagatan ng Atlantic, Pacific at Indian Ocean. Ngunit bihirang-bihira itong masilayan. Ang kakaibang ulo nito ay parang sa alien. Ginawa ito ng malinaw na panangga at likido na nagprotekta sa mga mata nito. Sa pamamagitan ng malinaw na kupol, makikita mo ang mga mata, utak at ugat na nasa loob ng ulo. At narito rin ang bobby worm. Maganda kang mamangha sa bobby worm na kilala rin bilang sun striker. Ang nakakamanghang nilalang na ito na may siyentipikong pangalan ay pwedeng lumaki ng halos 10 talampakan ng haba. Noong 2009, may natuklas ang ganitong uod na nakatira sa isang raft ng palaisdaan sa Shirarima, Japan. May mga ebidensya sa fossil na nagsasabing 20 million years na ang bobby worm sa mundo.
tulad ng isang sinaunang lungga na natagpuan sa Taiwan. Gumagawa sila ng lunggang may uhog sa ilalim ng dagat at tinatago ang sarili para mahuli ang biktima. Kahit halos bulag sila, ginagamit nila ang mga antena para malaman ang galaw ng pagkain. At narito rin ang saiga antelope. Ang saiga antelope ay isang lubhang nanganganib na uri ng antelope. Dati, malawak ang nasasakupan nila sa Eurasian steppe. Pero dahil sa sobrang pangangaso at pagkasira ng tirahan, ay unti-unti silang nawawala. Ngayon, matatagpuan na lang sila sa ilang bahagi ng southwestern Russia, Kazakhstan at Mongolia. Ang haba ng katawan nila ay nasa 3 hanggang 5 talampakan at may bigat na 57 hanggang 152 pounds. Pinakatampok sa kanila ang pamamagang bahagi ng ilong na may butas na nakaharap pababa. Parang sinusubukan nilang magmukhang elepante pero nagbago ng isip sa gitna, ika nga. At narito rin ang kiwa crab. Ang kiwa crab ay isang uri ng dikapa na naninirahan sa mga hydrothermal vent at malamig na singawan sa ilalim ng dagat. Isa itong bagong tuklas na nilalang. Noong 2005 lamang ito unang nakita sa karagatan malapit sa Easter Island. Dahil sa mabalahibo at magaspang na anyo nito, tinawag din itong yeti crab, yeti lobster o foray lobster. Ngunit imbis na gamitin ang mga braso at sipit para manghuli ng pagkain, ay meron itong napakakakaibang layunin. Ang maliliit na alimasag na ito ay nagtatanim ng sarili nilang pagkain sa balahibo ng kanilang mga braso kung saan naninirahan ng mga bakterya. Upang mapalago ang mga ito ay nakikitang hinihipan o isinasayaw nila ang kanilang mga braso sa bentilasyon ng singawan. At narito rin ang barberosa. Ang barberosa na nakilala rin bilang deer pig ay isa sa nakakabighaning nilalang sa mundo. Matatagpuan ito sa isla ng Sulawesi sa Indonesia at isa ito sa mga miyembro ng pamilyang baboy. Tinatawag din itong prehistoric pig dahil sa kakaiba nitong katawan na parang aso at sa mga pakurbang pangil. Lalo na ang mga lalaking barberosa. Kilala sila sa mahabang pangil na tumutubo pataas mula sa gilagid, tumatagos sa balat at umiikot patungo sa noo. Bagamat mukhang di kaaya-aya, ay wala lang ito sa kanila. Pero may mga pangyayari kung saan tumubo ito ng sobra na nagdudulot ng trahedya. Ang mga babaeng barberosa naman ay karaniwang walang ganoong mga pangil at kung meron man ay maliit lamang. Ang mga katangian ito ang nagdudulot ng kakaibang ganda at pagkakakinlanlan sa hayop na ito. At narito rin ang hairy frogfish. Ang kakaibang hayop na ito ay may bilog na katawan na natatakpan ng tila buhok na tinik. Bukod sa kakaibang itsura, ito rin ay matakaw na mandaragit. Kaya nitong lumamon ng pagkain kasing laki ng kanyang katawan at huwag ka naglalakad ito sa ilalim ng dagat sa isang nakakakilabot na paraan. Kung sa tingin mo ay ikaw ay antisocial, abay wala ka sa kalingkingan ng isdang ito. Madalas itong nag-iisa at agresibo kapag may ibang isda sa paligid. Sa panahon ng pagpaparami, nagsasama-sama silang sandali. At narito rin ang naked mole rat. Matatagpuan silang bahagi ng silangang Africa. Ang naked mole rat ay may mga natatanging katangian na nagpapalakas sa kanyang kakayahang mabuhay. Halimbawa, kaya nitong mabuhay ng halos 1 oras kahit kaunti ang oxygen gamit ang fructose bilang pinagkukunan ng enerhiya. Pinag-aaralan ito ng mga siyentipiko upang maghahanap ng bagong gamot para sa mga pasyente. Pero hindi lang yan, ang naked mole rat ay tila hindi tumatanda at halos immune sa mga karamdaman. Ang kakayahang ito ay dulot ng mga proteksyon sa kanilang DNA laban sa pinsalang dulot ng mutations.